Pagpuri ng ating Panginoon, tayo nagpapasalamat, nagagalak sa umagang ito na ang Diyos ay muli nabigay ng malaking pagkakataon upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Amen. Sa pagkakataon ito ay awitin po natin ang Still Glory. Maraming salamat po sapagkat muli sa umaga ito ay ibinamin po kami. Salamat na taglay ang buhay at kalakasan, ang kalusugan na nagmumula sa iyo. Sapagkat kami ay iningatan mo sa aming buong magdamag na pamamagitan. At salamat din po, manaming Diyos, sapagkat muli ang iyong mga pangako, ang iyong mga banal na salita ay aming mapapakinggan. Salamat po. Ang aming dalangin at hiling sa iyo, ang Diyos, patuloy mo po kaming ihanda. Ang aming puso, ang aming isipan, at lahat po ng aming mga pagkukulang, mga kahinaan at kamalian, Amang Diyos, patuloy mo pong ipagpatawad. Linisin mo kami, Ama. At gayon din po, pagpalain mo po ang kabuuan ng iyong banal na iglesia. Na ngayon ay nagbubulay ng iyong mga banal na salita. Na ngayon ay lalapit sa luklukan ng iyong biyaya. Salamat po, O Diyos, pangasiwaan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas. Amen and amen. Praise the Lord. Genesis 7 verse 21. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Sa pagbabasa po ng banal na kasulatan, kayo pong lahat ay makibukas sa akin sa aklat ng Genesis sa kabanatang 7, ang talata po ay 21.
1 hanggang 24. Praise the Lord, glory to God. At namatay ang lahat ng lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon at gayon din ang hayop, at ang hayop guba, at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, at ang bawat tao, ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong. Lahat na nasa lupang tuyo ay namatay, at nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, at sila'y nalipol sa lupa. At ang natira lamang ay si Noe at ang kasama niya sa sasakyan. At tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. Purihin ng Panginoon, pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Bago po sa salita ng Diyos na ipaglilingkod naman po sa inyo, awitin po muna natin ang Lord, I give you. Lord, I give you. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Praise the Lord, mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong mayaman at napakadakilang kahabagan sa bawat isa sa amin. Tulungan mo lamang kami, Panginoon, na palagi naming pakanasain na kami ay lalo pang makapaglingkod. Palaguin mo kami sa pananampalataya. Inyo po kaming ingatan at gabayan. Maraming salamat po, Ama. Hallelujah. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon ang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po sa ating pananalangin, tayo muna po ay magbubulay ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Ang paksa po na ating dadalhin ngayon sa araw na ito ay the apostolic role in effective prayer. Ang bahagi ng apostol sa matagumpay na pananalangin. Purihin ng Panginoon. Ang Iglesia ay nilagyan ng Diyos ng apostol upang gumabay sa atin sa lahat ng bahagi ng ating paglilingkod. Kaya lang sabi dito sa aklat ng Efeso 4, ang talata ay 11. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay mga propeta, at ang iba ay ibanghilista, at mga pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal,
sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya ang mga apostol ay mayroong napakalaking bahagi upang tayo ay maging matibay sa loob ng iglesia. Upang tayo ay mapanatiling sakdal. Purihin ang Panginoon. At maging sa ating mga pananalangin, ang apostol ay mayroong napakalaking ginagampanang role upang tayo ay lalong maging matagumpay sa ministeryo ng pananalangin. Purihin ang Panginoon. Ngayon, ano po ang bahagi ng apostol sa ating matagumpay na pananalangin? Una, itinuro ng apostol ang wasto at makadiyos na paraan ng pananalangin. Nang tayo ay sumampalataya at nabautismuhan, tinuruan tayo ng mga bagay ayon sa aral ng Diyos, ayon sa ating mga paglilingkod. Kaya ang sabi sa aklat ng Matthew 28 verse 19 to 20, nang sabi ng salita ng Panginoon ay ganito. Matthew 28 verse 19. Dahil dito'y magsiyon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya tayo bilang mananampalataya, naturuan tayo ng mga bagay ayon sa gawa paglilingkod. At ang mga apostol ay nagturo ng mga paraan pagdating sa pananalangin. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa aklat po ng unang Timoteo 2 ang talata ay 1. Unang-una sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at pagpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Kaya pagdating pala sa katuruan at aral, una-unang iniaaral ng mga apostol ang pananalangin. Purihin ang Panginoon. At tayo bilang mananampalataya, hindi tayo kagaya o hindi tayo nakikitulad sa paulit-ulit na pananalangin. Kaya nga nang nagturo ang Panginoong Hesus ng paraan ng pananalangin, ang ginawa naman ng ilan sa ating mga kababayan, inulit-ulit. Naging paulit-ulit. Kaya sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Kaya ang Diyos nagturo. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, manalangin kayo ng ganito. Kaya may paraan. At biyaya ng Panginoon sa loob ng iglesia, naturuan tayo. Hindi lang tayo naturuan ng kapamaraanan, naturuan din tayo ng kahalagahan ng pananalangin. Kaya biyaya ng Diyos, araw-araw sa ating morning devotion, nagpapatuloy ang pananalangin. Marami ding sumubok niyan. Pero sa biyaya ng Panginoon, palibas ay naturuan tayo ng wasto, atin naman itong ipinamumuhay. Hindi lamang ito natin sinasagawa, kundi bagkus atin itong ipinamumuhay. Purihin ang Panginoon. Kaya ang role ng apostol sa loob ng iglesia, tayo ay turuan ng mga gawang paglilingkod. At isa dito ang pananalangin. Purihin ang Panginoon. Ang pangalawa, ano pa po ang bahagi ng apostol sa lalong ikatatagumpay ng ating mga pananalangin? Ang apostol ang naging pangunahing halimbawa sa pananalangin. Praise the Lord. Kaya nung ating sasariwain ang mga
katuruan at aral ang mga naging pamumuhay ng good man of the house. Diba? Mas hindi niyang pinanindigan ang pananalangin. Kaya alas 3 pa lang ng madaling araw, lumuluhod na. Bago mag-devotion, ipinapanalangin ang kabuuan ng iglesia. At alam natin na kahit maging sa mga paglalakbay, ang mahal na sugong apostol Arsenio Tenperion ay nananalangin. Sabi nga ni Pastor Polly, Presbyter Polly, mula Davao hanggang Jensan, nagtanong daw si Apostle ilang oras. Sabi niya, baka po ang mga abutin po ng 2 hanggang 3. O sige, pagkaalis ng sasakyan, nag-pray na kami. Yun pala ang ibig sabihin, inihahanda sa mahabang pananalangin. Purihin ang Panginoon. At biyaya ng Diyos, maging sa panahon natin ngayon, ang mahal na Apostle Jonathan, puwerte din ang kanyang pananampalataya sa prayer. Kaya mapapansin ninyo sa home pray, iipon siya ng mga prayer warrior, mga kasama niyang nanalangin. Bawat upuan, ipinagpipray na itong upuan ito ay magdalas ang pananampalataya. Kaya pray. At biyaya ng Diyos sa conference, talagang ang mahal na sugong apostol ay masusi pagdating sa pananalangin. Ibig niya na sa paglapit sa Panginoon, maging karespeto tayo sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, sa aklat ng unang Korinto 11, ang talatay 1, maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Kaya mga apostol, kung meron man tayong isang bagay na dapat tularan, yung pagiging mapanalangin, pagiging prayerful. Gaya din naman ni Kristo. Naalala nyo, tulog na ang mga alagad si Kristo, pwerte pa rin ang prayer. Kaya nabanggit niya na, hindi ba kayo makapagpuyat sa akin kahit 1 oras man lang? Eh bakit? Kung paanong si Kristo ay mapanalanginin nung siya naririto sa lupa, ang mga apostol ay gayon din. Kaya kung meron man tayong isang bagay na dapat gawing halimbawa sa paglilingkod, dilit iba ang apostol. Purihin ang Panginoon. Eh bakit? Sapagkat dyan tayo magiging matagumpay sa ating mga paglilingkod. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. At ang panguli mga minamahal, ano pa po ang bahagi ng apostol sa matagumpay na pananalangin? Nakita natin sa apostol ang makapangyarihang gawa ng Diyos, bunga ng pananalangin. Diba? Nagkaroon tayo ng malaking motivation, upang lalo nating pagbutihin ang ating mga pananalangin. Kaya napansin ninyo, habang tayo nagkakaisa sa pananalangin, pinagtatagumpay ng Diyos ang mga gawain ng Panginoon. Gaya ng sinasabi dito sa aklat ng Gawa 5, ang talata ay 12. In Acts 5 verse 12, at sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalagan sa gitna ng mga tao. Purihin ang Panginoon. Kaya gumagawa, nakikita, nasasaksiyan natin yung mga kababalagan na nangyayari. Hindi naman yung mga bagay na nakakatakot, kundi yung mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Doon nga lang sa Home Preloneta, halos
Ang dami. Napakadami nung nagsipaglapitan. Halos umabot sa pinakalikod. Pati yung mga nagbabautismo, nahihirap. Parang hirap din sila. Papabautismo pa lang, meron na namang 3. Talagang si Teacher Claire, isa sa mga nagbautismo yun. Nangalay ang kamay. Sa dami ng nagpabautismo, hindi naman nila din alam siguro ang ilan doon na babautismoan sila after home free. Siyempre, ang paanyaya ko, may concert dito sa Laneta. O, dalo kayo. Hindi naman natin ibubungad na, o, dalo kayo, babautismoan namin kayo. Yung yung pamangkin ko nga, sabi sa akin, dito, hindi ako magpapabautismo, ha. Katoliko ako. Inunahan na ako, Sabi ko, hindi, ipag-pray lang namin kayo doon. Pero pagdating doon, sila na rin ang nagpasya. Bakit? Gumawa ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng apostol. Purihin ang Panginoon. Kaya nga sabi dito sa 2 Korinto 12, ang talatay 12, tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis sa pamamagitan ng mga tanda at mga kapabalagan na mga gawang makapangyarihan. Praise the Lord. Nasaksihan natin ito. Na bunga ng sama-samang panalangin. Na bunga ng katuruan ng apostol pagdating sa pananalangin, nagiging mabilis ang paglago ng gawain ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Nasaksihan natin na kapag ipinanalangin talaga ng kabuuan ng iglesia, talagang pinangyayari ng Diyos. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, biyaya ng Panginoon. Talagang naging maganda ang daloy ng gawain. Walang ulan. Diba? May mga pagkakataon na halos ipinapanalangin natin ang panahon at pinagbibigyan tayo ng Diyos. May pagkakataon nang ako ay nangaral sa isang palengke sa May Rosario. Talagang kumukulog. Nakapagpasimula na, nakapag-MC na. Doon sa prayer ko, wala pa man akong bubong. Sabi ko, Panginoon, pabagsakin mo ang ulan matapos ng aking pangangaral. Talagang yun ang prayer Subalit habang nangangaral, huwag kang ibagsak ang ulan. Talagang makikita mo, sumukan ng pananampalataya. Kasi kapag umulan yun, sasabihin ng mga tao, ay nakumulaan to. Ipinanalangin, hindi nangyari. Pero biyaya ng Diyos, talagang yun ang pananampalataya Kasi may kaunting ambod na Sabi ko, Panginoon, huwag mong pangyarihin. Talagang nananawagan ako sabi ko, mapapahiya ako nito pag ito umulan. Pero biyaya ng Diyos, natapos ang pangangaral, nakapagpa-offering, tsaka bumuhos ang malakas na ulan. Kaya mapapansin ninyo, kapag may nakikita tayong mga di pangkaraniwang pangyayaring gawa ng Diyos, mas lalo tayong namomotivate pagdating sa mga paglilingkod. Bakit? Nangyari sa Kanya, pangyayarihin din sa atin. Purihin ang Panginoon. Kaya yung ating mga pananalangin, magiging tungtungang bato natin yan. Sapagkat kung titignan natin yung ating mga pasimula, ginawa tayong ganito ng Diyos dahil sa pananalangin. Purihin ang Panginoon. Kaya napakadami nating hihingin sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Itong kabilang lote, talagang tututukan talaga natin yan sa prayer. Yung sasakyan na magagamit natin dito. Diba? Yung swimming pool. Yung mga kapatid. Kapag kayan, palagi nating sampalatayanan. Gagawin ng Diyos yan. Bakit? May apostol na nagturo sa atin ng paraan ng pananalangin. May apostol na ating gagayahin. At may apostol na nagpakita ng mga bagay na gawa ng Diyos
bunga ng pananalangin. Kaya tayo bilang mga court watcher, gano'n na lang ang ating pakikiisa. Amen. Gano'n na lang ang ating pagpapahalaga sa pananalangin. Sa Lord. Bakit? Sa biyaya ng Diyos, may apostol sa loob ng iglesia. Amen. At ito ang napakalaking responsibilidad at ginagampanang bahagi ng apostol Amen. upang tayo ay lalong maging sakdal at matibay sa paglilingkod. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin, mapagpalang Diyos. Maraming salamat po Amen. sapagkat sa kalakhan ng aming mga paniniwala ay lalo mong pinaliwanag ang pananampalataya sa aming mga puso. Totoo sa aming mga sarili ay wala kaming magagawa. Ngunit kami sumasampalataya, Panginoon, na sa kabila ng aming mga pagluhod, na sa kabila ng aming mga luha, inyo po kaming tutulungan at gagabayan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pong mga pamamagitan, ang aming pong mga pagluhod. Salamat po, Ama, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord.